Bye! Ingat! Ingat kayo! New cases of HIV are rising. Ang human immunodeficiency virus. Ito'y nakita namin mabilis ang pagtaas. Mula 21 new cases ng HIV. Sa ating panahon ngayon, maraming naglikpa na at nagkalat na sakit o problema sa ating pangkalusugan. Kung minsan ay nakasanayan na natin at naagapan sa pamamagitan ng mga gamutan at kung ano-ano pa. Ngunit sa patuloy na pag-usad at paglipas ng panahon, isa sa problemang pangkalusugan na hindi natin lubos maisip na sa panahong ito ay paunti-unting umuusbong. Yung problema na patuloy na umuusad at nagiging dahilan ng pagkakasakit na halos maging kakambal na ng buhay ng tao. Sapagkat hanggang sa ngayon, wala pa rin direktang nakakapagsabi na may lunas na at may gamot na. Halina at tuklasin, alamin at pag-usapan ang isang isyong pangkalusugan na lubhang nakakaapekto sa ating bayan. Inalam, pinag-usapan, pinapakinggan, kaso ng sakit na nakuha sa pakikipagtalik, partikular na ang HIV at AIDS, at ang patuloy na pagtaas ng pag-usbong nito sa iba't ibang lugar. Alamin kung paano ito nakukuha at maiiwasan. Dito lamang yan sa balita ko, pakinggan mo. Datos, patuloy ang pagtaas ng kaso ng sakit na AIDS o hindi kaya HIV sa ating bansa taon-taon. Ayun pa rito, parami ng parami ang nahahawaan at pabata ng pabata ang naapektuhan ng sakit na ito sa ating bansa. Ang mga kabataan na dapat ay nagtatayo ng pangarap, ngunit walang sapat na impormasyon. Marami ang natatakot at nahihirapan ng dahil sa HIV at AIDS. Sa aming impormasyon na nasala at sinagawa, ang sakit na HIV at AIDS ay patuloy na kumakalat at patuloy na hindi makontrol ang pagdami nito. Dagdag pa dito ang madalas na hawaan na nakakaalarma sa mga individual na lalaki o di kaya kapwa parehas lalaki na pakikipagtalik. Impormasyon na naitala, may mga lugar na halos pamugaran na ng sakit na ito o di kaya ay mataas ang bilang ng tinamaan ng sakit na ito. At mas nakakabahala pa sa mga lugar na ito na itala ang mas pinakabatang nagkaroon ng sakit na ito. Mga kasalukuyang datos tungkol sa HIV sa Pilipinas. Pagtaas ng kaso ngayong 2025. Ayon sa DOH, may na-report na 5,101 na bagong kaso ng HIV mula Enero hanggang Marso 2025. Ito ay 50% na mas mataas kumpara sa parehong period noong nakaraang taon. Sa mga bagong kaso, 1,122 ay nasa advanced stage na nang ma-diagnose. Pinakamataas na rehiyon ng kaso batay sa datos ng DOH: National Capital Region, Calabarzon, Central Luzon, Davao Region, Western Visayas at Central Visayas. Ilan lamang ito sa mga hindi pa naitatala ng ating mga mananaliksik at walang lubos na nakakaalam sa kabuuang bilang nito. Kadalasan ay marami ang takot at hindi alam kung ano ang gagawin o kaya naman ay di ka mangbibig sa sakit na ito. Ngunit ganun pa man, sa ating bansa ay mayroong mga organisasyon na bumubuo ng samahan o pangkat na nagbibigay ng lakas ng loob at kumpiyansa sa sarili upang matatag nating harapin ang mga pagsubok na dumadating sa ating buhay. Mga grupo sa Pilipinas na nagsusulong ng HIV or AIDS awareness, unang-una narito ang Love Yourself Incorporated, isang community-based na organisasyon para sa HIV testing, counseling at paggagamot. Pangalawa rito ang AIDS Society of the Philippines or ASP, isang organisasyon ng mga profesional na nagtutulungan para sa HIV prevention at advocacy. Ganito po kasi yun.
Kung kanina po kasi ako nakikisalamuha, nakikisama, and sexually active ko. Then, one time po, mas tumitindi po yung mga sakit na nararamdaman ko na doon na po ako nag-decide na magpatingin na po sa doktor. Tsaka ko po nalaman na yun nga po na positive po ako sa HIV. Meron po akong grupo na sinamahan at mas pinaliwanag po nila sa akin kung paano ko ano yung sarili ko sa public o sa publiko na humarap ng hindi nahihiya. Ako, kasi hindi ko alam kung saan ako magsisimula ulit. Hindi ko alam paano ko haharapin yung pamilya ko, yung mga kaibigan ko, nang nalaman ko yun. Ano nga ba ang HIV/AIDS? Kilala rin ito bilang Human Immunodeficiency Virus. Inaatake ng Human Immunodeficiency Virus ang immune system na nagpapahirap sa katawan na labanan ng mga impeksyon. May papasa ang HIV sa pamamagitan ng mga likido ng katawan tulad ng dugo, semen, vaginal liquid at anal fluid. Ng isang taong may HIV, maaaring maipasa ang HIV sa pamamagitan ng pakikipagtalik gamit ang ari o puwet ng walang kondom, paghihiraman ng kagamitan sa pagtuturok ng bawal na gamot, pagbubuntis, panganganak o pagpapasuso kung may HIV ang nanay o nagpapasusong magulang. Hindi lahat ng tao ay nagpapakita ng mga sintomas kapag nahawa sila ng HIV. Marami sa mga sintomas ang kapareho ng iba pang sakit. Kaya medyo mahirap malaman kung positibo ka sa HIV. Maaaring kabilang sa mga sintomas ang mga malatrangkasong sintomas tulad ng sipon o baradong ilong, pamamaga ng lalamunan, ubo, lagnat, matindi at tuloy-tuloy na panghihina, lagnat, panginginig at pagpapawis sa gabi. Paano ka masuri para dito? Matutukoy ng pagsusuri sa dugo kung mayroon kang HIV. Ang test na ito na tinatawag na HIV antibody test ang tumutukoy kung lumilikha ang iyong katawan ng anumang antibody para labanan ng infeksyon. E may maikling panahon mula sa pagkakakalagtad sa HIV hanggang sa makapagpasuri para matukoy kung may HIV o mga antibody nito. Tinatawag itong window period at karaniwang tumatagal ng 6 na linggo pagkatapos mahawa. Sa ilang kaso, maaaring mula 2 hanggang 12 linggo pagkatapos mahawa ang window period. Paano ito ginagamot? Ang mga gamutan ng HIV ay mga gamot na pinipigilan ang pagdami ng mga virus. Pinapababa nito ang dami ng virus sa katawan ng tao. Tinatawag ang gamutang ito na antiretroviral treatment. Dahil sa antiretroviral treatment, ang HIV ay naging isang hindi gumagaling ngunit napapamahalaang kondisyon. Tigilan ng panghusga dahil hindi natin nababatid ang pinagdadaanan ng bawat isa. Ilugar ang sarili at maging boses para sa mga taong walang lakas ng loob para lumaban. Hindi sila naiiba sa atin. Mayroon man o walang sakit, tayo ay isa sa ating lipunan. Problemang panlipunan ay pananagutan ng bawat isa, hindi lamang nila. Sila ay mga anak, pamilya, mga taong may pangarap, nangihiya, umaasa, at lumalaban ng patas.